Okay mga S-Friends, so nandito tayo ngayon sa isa sa mga pamosong abandonadong lugar dito po sa Paniki, Tarlac. Ito po yung kanilang, sabi nila 2 decades na daw pong abandoned itong convention center na to. Actually, pumunta na kami dito parang 2 years ago kung hindi ako nagkakamali. And compared doon sa unang punta namin, ito medyo nalinisan na nila. And nung tinignan ko ito sa Google Maps mga S-Friend, sometime in 2001, as in, kung di ako nakakamali, bagong gawa pa ito eh. Kitang-kita doon sa mapping o sa image na talagang all white, matingkad pa talaga yung kulay ng mga pintura, at saka hindi lang yan, talagang halatang bagong gawa lang talaga. Pero ngayon, ito na yung lagay niya. Puro mga CR. Putik. Tapos, oh my goodness, ang daming ito mga laruan. Uy, may bra. And then, itong room na ito, actually, pare-pareho lang naman yung disenyo nito mga S-Friend eh. Kung iikutin natin itong four corners nitong rectangular na convention center. Ito daw, ginagamit talaga to for ano daw sabi nila, pagbihisan ng mga mag-present dati. Pero, parang sa tiles niya, parang, alam mo yun, isang malaking CR yung datingan. Ayan. Ifo-full na natin yung exploration natin dito mga S-Friend. As in, wala nang cut. So, tingnan na lang natin kung ano yung mga natitira pa dito. Ayan. Mula nung pag-asa. Alam niyo yung hanggang sa naging brittle na daw lahat halos yung mga bubungan. Tapos ayan na, nagsimula na silang magsipagbagsakan dito. As in yung bahala na kung babagsak ka o hindi. Bahala na yung may kapit pa dyan. Parang ganun. Tapos just imagine kung gaano katotoo yung sinasabi nilang almost 2 decades ng abandoned to. Eh ano eh, imaginein mo na lang na ilang bagyo na pinagdaanan. Kaya talagang hahantong sa ganito hanggang sa hindi na siya nagamit ng tuluyan. Ito yung pinaka parang grandstand niya para sa mga manonood.
Actually, ilang beses na rin naman itong naging laman ng mga explorations ng mga kapwa natin na mga nag-create ng mga content regarding sa mga ganitong klase mga lugar. Pero base sa mga sinasabi nila, may boxing competition daw na naganap dito dati. Tapos meron daw namatay, something like that. Although sa mga napagtanong-tanungan namin kanina dun sa harapan, hindi naman siya confirmed at hindi naman talaga verify sa atin yung pagiging factual nung istoryang yon. So malamang sa malamang yung kinahantungan nitong convention center na ito is more of napabayaan na talaga, hindi na na-maintain na, or maaaring kung ito ay isang proyekto talaga ng mga naging public officials dito, hindi kaya't na politika. May nagsabi. Ano yung mga natuyong lumot to. Tutusin, wala naman tayo talagang sobra-sobrang maipapakita dito mga S-friend. That's why dinerecho na natin, as in, kumbaga ano yun, live via satellite with no commercial break, gano'n. Kasi ito na lang talaga mga nagsipagbagsakan na ganito. Pero sa pagkakatanda ko, di ba nung pumunta tayo dito may mga bakal dito? Yung mga bakal na galing dito yan sa taas eh. Yung parang mga naging trusses. Ganon. Pero ngayon wala na. Tapos ito na. Wagsak na. Kasi yan, tinutubuan na ng mga halaman. Katunayan mga S-friend, meron nang nakatira dito sa gawing ito, sa part na to. Nilagyan, as in parang naging shelter na nila kasi nilagyan na nila ng, alam mo yun, ng mga kurti-kurti ng pangharang, ganon. So, buti pumayag sila na explore lang natin ulit yung lugar. Kung tutusin, ayan oh. Sayang lang. Ito nga yung sinasabi natin na literal mga S-friend na naging white elephant. As in naging wala ng silbi. Hindi na inayos. Tsaka malamok.
Karate moments. Charlie's Angels. Tapos dito naman, makikita mo, parang mga basag-basag din na parts ng mga semento dito eh. Tapos, ayan na, yung paakyat dun sa second floor niya. Alam mo yung sa sobrang tahimik, tas hangin lang tsaka yung parang langit-ngit nitong kawayan. Yung parang yun nakakadagdag ng pagiging creepy. Tara, dun tayo. Medyo magdahan-dahan na lang tayo dito dahil bukod dito sa mga yero, I mean yung bubungan, hindi naman talaga siya yero na iron. So yun, may mga bubog din. Tas dito mas maraming kalat. Yan, malamang yung mga bubog dun sa baba, diyan ang galing. So ito na yung ikalawang palapag nito pong structure na ito. So pag nandirito ka sa taas, as in basically makikita mo talaga yung pagiging messy, as in. Hanggang sa tuluyan na siyang nabulok, hindi na pakinabangan. At kumbaga, alam mo yun, hinihintay na lang yung tamang panahon para talagang tuluyang mawala ito sa balat ng lupa. Sayang. So far mga S-friend, wala naman na tayong makikita pang iba dito kasi lalo dito sa second floor na to. At hindi rin natin alam kung ano yung mga dating naririto na mga structures. Grabe, sayang lang talaga yung lawak niya. Hindi lang na-maintain kung yun ba talaga yung tunay na naging dahilan. Yan, paulan na naman. Isa na naman yan sigurado sa magiging, alam mo yung factor sooner or later talaga sa pagkabulok, sa pagkakaroon ng mga kalawang. Kaya hindi rin magtatagal mga S-friend, yung mga ganito, ito lalong lalo na yung mga bakal na yan, lalamunin ng kalawang, tapos baka bumagsak na rin lang yan dito. Tapos andyan yung mga natuyong lumot din, katulad din dati dito. Excuse me. Kaya kung sakali mga S-friend, meron ka ring mga pwedeng maisuggest sa atin na mga ganitong klase mga abandoned na mga lugar na pwede naman din natin siyang ma-explore, huwag kayong mahiya na mag-comment, huwag kayong mahiya na mag-PM sa amin sa ating Facebook page, Urbex PH Plakado TV. O kaya dun, sabi ko nga, sa comment section, kung sakaling saan nyo napapanood man itong ating episode ngayon, upang nang sa ganun ay malay mo ma-explore din natin sooner or later yung abandoned structure na nais ninyong ma-feature din natin dito po sa channel na ito. So ito na muna, sapagkat wala naman na din talaga tayong sobrang may papakita kaugnay nitong abandoned structure na to. Ayan, highway na yan. Magpapasalamat po muli si Rico Loco sapagkat syempre pinagtiyagaan mo na naman ang episode nating ito, at bukod pa dyan mga S-friend ay umabot ka sa pinakadulong bahagi ng videong ito. So once again, maraming salamat sa pag-subscribe, maraming salamat syempre sa panonood ng episode nating ito. Hanggang sa susunod dito sa Urbex PH Plakado TV. Once again, ako po si Rico Loco. Maraming salamat.